At nakatakda na nga mag-convene ang National Board of Canvassers ngayong hapon para simulan ang kanilang opisyal na bilangan ng boto para sa mga kandidato ngayong eleksyon. Ano nga ba ang mga susunod na hakbang at ano ang mga inaasahang mangyayari? Alamin natin yung detalye na yan sa report ni Margot Gonzalez live. Margot, magandang hapon. Yes, Jane, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ngayong alas 3 nga ng hapon ay inaasahan natin na magko-convene na po yung ating National Board of Canvassers dito po sa Manila Hotel. Yan po ay kinabibilangan ng ating mga miyembro ng COMELEC ANBAC. Kung saan ang chairman po niyan ay ang ating COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Inaasahan po na itong sa kanilang pag-convene po ngayon, any moment sa ngayon po, ay ito po yung magiging hudyat o ito po yung pagpapakita na activated na po yung sistema nila para po sa pagtanggap ng mga election returns mula po sa iba't ibang probinsya o iba't ibang panig dito sa buong Pilipinas at maging po yung sa overseas. Ngayon po, inaasahan po natin, ngayon po unti-unti na po napupuno yung venue dito sa Manila Hotel kung saan inaasahan natin na magiging ang mga pupunta dito para saksihan itong pag-convene ng NBOC ay itong mga lawyers na mga iba't ibang political party na mga foreign observers and maging yung ating mga poll watchdog po dito sa Manila Hotel. And inaasahan daw po na mamaya magkatapos po ng after voting, kung may dumating na po agad na mga election returns, mga returns po, ay maaari na po makapagsimula ng pag-canvass itong ating NBOC at maaari na po silang makapagpalabas din ng mga official count po na mga boto ng iba't ibang kandidato dito sa Manila Hotel. Samantala sa iba't iba pong nangyari ngayon, sa buong presinto po may mga naitala po tayo na mga iba't ibang election-related violence. Unang-una po, para po sa ng ating mga nakikinig, meron pong nangyaring gunfire po sa Abra. Yung Abra po ngayon ay kasalukuyang nasa red category. Ay may nai-report po dyan nagpaputok ng baril. Gayon din nai-report na may mga poll watchers po yung nag-shade ng kanilang mga balota kanina ng mga balota ng mga botante. Ayon kay Garcia, pwede nilang kasuhan ng election offense itong mga poll watchers kasi ang sabi ni Garcia ay hindi po allowed na mag-assist ng mga botante itong mga poll watcher sa kahit na sinong botante sa loob ng presinto. Yung datos and suwat na kasalukuyang nasa COMELEC control ay nai-report naman po doon na may nangyaring intimidation sa mga teacher, kaya daw po nagkaroon ng delay kanina sa pagbubukas po ng botohan. Sa Davao Province, mga kapartner, may bata daw natamaan ng ligaw na bala at ito ay dahil po may nagpaputok. And yan po ay alam po natin na may election gun ban po at bawal na bawal po yan. At isa po yung paglabag. May mga presintong delayed na nagbukas ng presinto kanina, Jade at ating mga kapartner dahil po delayed din yung pagkuha nila ng mga election paraphernalia sa katulad po ng mga balota doon sa office ng mga treasurer sa iba't iba pong munisipyo at maging dito po sa mga city treasurer po. May mga ACM naman o mga automated counting machine yung kumpirmado nag-malfunction. Kanina, ang unang reported ay may mga nag-malfunction na doon sa Tanawan, Batangas. Kanina sa briefing o sa ipinabatid sa atin ni Garcia ay nasa halos 200 na daw po ng mga ACM yung talagang nag-malfunction dahil daw po sa sobrang init ng panahon. Pero ito daw po ay agad nagkaroon po agad ng replacement dito sa mga makinang ito. Pero kanina hindi na rin nasabi ni Chairman Garcia kung saan na mga lugar pa nagkaroon po o naitala po itong mga pag-malfunction ng ating ECM. Pero sa kabuuan, sabi ni Garcia, walang failure of election ngayong sa nagpapatuloy po o sa kasalukuyang botohan po ngayon sa iba't ibang panig ng bansa. Jay. Margot, ilan bang nasama ba, may tugon ba yung COMELEC chair doon sa mga reklamo ng ating mga kababayan na nung bumoto po sila, iba yung naging lumabas na resulta, hindi yung kanilang mga kandidato na ibinoto yung lumabas, kundi ibang kandidato. Baga nag-iba yung resulta nga na nakuha nila. Ano bang tugon ng COMELEC dyan? May iba po kasi na may ganang report daw po, pero sa verification daw po ng COMELEC ay fake news. Same lang yung kanilang binoto doon sa natanggap nilang resibo. Yun po yung kaninang naipalam kanina ng COMELEC. Kaya nga po,
Kaya nga po ang sabi ni Chairman, lahat naman po ng mga report ay talagang as much as possible ay i-verify po nila. Pero may mga report daw po talaga na fake news po. Yan po yung meron ding naihatid po sa kanya na may nag-overvote siya pero nabasa pa rin ng makina, pero sabi rin po ni Chairman Garcia kanina ay hindi po nabasa yung balota. Yun po yung sinabi kanina. Jay. Oo. Margot, isa pa, gaano ba katagal malalaman natin yung resulta ng botohan ngayong araw na ito? Sa mga local candidates, sabi nila baka tonight talagang possible na po na may proclaim ng mga kandidato doon sa mga local candidates, sa mayor, sa vice governor, pababa. Sa mga governor, inaasahan po na baka 3 days meron ng proclamation o may dideklara ng mga kandidatong panalo. Pagdating po dito sa mga national positions, ay inaasahan po na sa 8 hanggang 10 araw po yung itatagal ng counting bago po may proklamang panalo sa mga ganyang posisyon. Jay. Alright, maraming salamat Margot Gonzales, live mula dyan sa Manila Hotel.